Gaya nga po ng ating nabanggit kanina, naglandfall na sa bayan ng Dinalungan, Aurora, ang superbagyong Juan kaninang 9:10 p.m. At para po sa update live mula sa Aurora Province, sa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, mas lumakas ba ang hangin at ulan dyan? Alam mo, Bok, lubhang mapanganib na nga yung sitwasyon dito sa kinatatayuan namin sa bayan ng Baler sa probinsya ng Aurora. As you mentioned, naglandfall na kanina ang Super Typhoon Uwan sa bayan ng Dinalungan. Dito pa rin yan sa probinsya ng Aurora, mga 2 oras yung layo ng Dinalungan mula dito sa Baler. Alam mo, Bok, patuloy no, yung malakas na hangin at ulan na nararanasan natin. Ilan lang ito sa mga hazard na binabantayan natin kasabay ng storm surge o daluyong sa dagat. Kanina, Bok, ito sa likod ko, makikita niyo yung puno ng balete ay tila sumasayaw na, winawasiwas ng malakas na hangin. Dito naririnig din natin yung mga bubong, yung kumakalembang na yung kumbaga yung mga bakal sa sobrang lakas nga po ng bugso ngayon nararanasan natin ngayong gabi dito sa bayan ng Baler. As of now, based on our observation, ay kumbaga hindi nakakayanin ng sino man siguro na lumabas pa at maglakad. Kasi sa lakas nga ng hangin, may possibility na mawalan ng balanse. Nililipad na rin yung mga bubong. Kanina lang din, bago tayo umere, ay may natapon dito na solar panel, malaking solar panel. Ganun kalakas yung hangin na sinasabayan ng ulan. We have an unconfirmed reports na rin mula doon sa mga hotel sa beachfront ng Sabang Beach sa Baler na umabot na nga yung storm surge o yung tubig mula sa dagat, kaya maraming debris at pahirapan na rin na mag-penetrate kami sa lugar. Ngayon, nag-brown out dito, nakisilong muna kami, Bok, sa opisina ng Aurora PDRRMO at ngayon kasama natin yung isa sa mga storm chaser ng Pag-asa, team leader na si Sir Wilfredo Tuazon. Sir, maraming salamat. Magandang gabi, Bok. And if you don't mind, Sir, ngayon yung nararanasan natin, no, kasi naglandfall na, isang si Super Typhoon na Uwan. Ano po ba ito, Sir? Nasa loob na tayo ng eye wall o ito pa rin po, Sir, yung, sa epicenter o ito yung epekto ng eye wall po? Sa kasalukuyan, nasa eye wall pa tayo, nasa south part tayo ng eye wall. So yung eye wall niya nandoon na sa bandang Kasiguran area, so Dinalungan. So ngayon, itong nararamdaman natin, part pa rin ng malalakas na hangin. Yan tinatawag nating eye wall. Sir, based na rin, sir, no, marami na kayong bagyo na monitor, no, base na rin sa experience natin bilang storm chaser. Ano siguro, sir, yung significant na pagkakaiba nitong Super Typhoon Uwan, sir? Like, for example, sir, yung lakas niya, yung possible na epekto niya ngayon na binabayo na tayo ng malakas na hangin, ulan, malalaking alon, may storm surge na rin siguro. So, sir, ano yung masasabi lang natin o kumbaga warning natin sa mga kababayan natin? Bago pa man dumating yung mga bagyo, winawarn na tayo ng Pag-asa, no? So, sa severe wind, sa flooding, tsaka sa storm surge. Lalo na itong bagyong Uwan, napakalakas po ng hangin. So napakalaking storm surge ang idudulot dito. So kanina umikot kami, may nakikita kami pagtaas ng tubig dagat. Sir, when we say storm surge, daluyong, gaano, sir, kalaki? Siguro, can we visualize kung gaano kataas yung mga alon na posibleng, kumbaga, makaapekto sa mga bahay sa gilid po or sa coastline po, sa shoreline? Opo, ang Pag-asa po nagbigay ng storm surge warning ng above 3 meters. So ibig sabihin, isang palapag ng bahay. So napakadelikado po yun. Ngayon, sa actual, so iba-iba po yan eh. Ang Baler kasi medyo cove, so malaking epekto ito sa ano. Bukas pwede namin siyang ma-verify sa pamamagitan ng interview namin. So inaasahan na magkakaroon ng mahigit ng 3 metro ang dagat. Ayan po, pasensyahan nyo na, medyo lumalakas lang talaga yung hangin. So ito yun, sir, yung isa sa mga epekto within the eye wall of Uwan. May pagbugso na po ng hangin, mayroong sustained winds. So kanina nakapag-record kami ng around 120 kilometers per hour yung bugso. Yan yung mga biglang lalakas yung hangin. Sir, before I let you go, ano yung uniqueness kay Super Typhoon Uwan based sa mga experience ninyo sa ibang mga bagyo na nagdaan po sa bansa?
Well, kung yung iba kasi na ikukumpara nila kay kay Yolanda. So etong isang ito parang si Pepito nga. So medyo malikot itong bagyong ito kaya nahihirapan na masabi kung saan talaga yung track. Pero ang Pag-asa naman laging binibigyan tayo ng track kung saan ito pupunta. Ang nagpapahirap lang sa kanya sa pag-move niya, yung high pressure na umiipit sa kanya. Kaya siguro maaaring nung tumaas nung yung bagyo dahil yung high pressure na nandito sa taas nag-move na ng konti. Okay. Based na rin sir, no, since naglandfall na itong si Super Typhoon Uwan, ano na yung next, kumbaga, ano na yung track na tatahakin niya mula rito sa Aurora, possible next na mga areas po na tatahakin itong super bagyo? Yes po, sa ngayon parang ang dating niya is west-northwest. So inaasahan siya lalabas sa area ng Pangasinan, Nueva Ecija. So doon siya mag-e-exit banda. Sir, finally, ano na lang sir, advice natin sa mga residente, especially ngayon dito sa Baler at sa mga lugar na susunod na tatahakin ng super bagyo po. Opo, sa ngayon po malakas pa yung yung bagyo. So hihintayin natin yung ang pasabi ng Pag-asa at yung local government natin, kasi ang local government natin ang mas nakakaalam ng mga nangyayari dito historically. So sila yung nakakaalam kung kailan kayo dapat safe, kung kailan kayo lalabas ng bahay. So yun lang po. Pero ngayong gabi sir, no, mas mabuti na wag na munang lumabas, stay put kung nasa evacuation center man kayo, and if you are privileged enough na maganda siguro yung bahay nyo, stay put na lang. Yes po, kasi malawak pa yung ng bagyo, yung diametro. So inaasahan natin medyo matatagalan pa itong paglakas ng hangin at saka yung pagulan. So hintayin natin na humupa yung bagyo at saka hintayin natin yung huling paalala ng Pag-asa at ng ating LGU. Mga ilang oras pa po ito tatagal siguro sir? Estimate tatagal pa ito ng hanggang madaling araw, early morning. Alright. So mga kakapanood lang po sa atin sa ating special coverage, yung nakapanayan po natin si Sir Wilfredo Tuazon. Siya po yung team leader ng Pag-asa Storm Chasers na nakadeploy ngayon dito sa May Baler, Aurora. Sir, maraming salamat po sa oras po ninyo. Thank you. So sa ngayon po, kaka-brown out nawala na po ng kuryente dahil sa lakas ng hangin at ulan. Isa rin po ito sa mga epekto talaga na sinasabi na rin ng mga opisyal na posibleng mangyari. Kasabay po niyan, mawawalan din po ng kumbaga signal sa telepono at maging sa internet. Nasa higit 17,000 na yung mga evacuees ngayon na inilikas dito sa probinsya ng Aurora. Dito, nabalikan ko lang po muna dito sa May Baler, ay sinuspinde pansamantala po yung operasyon at ang mga aktibidad po ng mga responders natin dahil para masiguro din po yung kaligtasan nila once na i-deploy na rin sila or kumbaga sumaklolo na rin sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Bok, balik sa'yo. Okay. Gio, para lang may idea yung mga nanonood sa atin, ikaw ay nasa Baler, ang dinalungan kung saan naglandfall itong si Uwan is around 74-75 kilometers north of Baler. It's a little bit south of Casiguran, Aurora. Kaya malakas ang hampas diyan sa inyo sa Baler. Dahil, Yes. I suppose kayo yung nasa eye wall. Wala kayo dun sa mata. Ibig sabihin yun yung pinaka-violent Yes. parte ng isang thunderstorm, yung eye wall. Oo, na Yun yung gilid ng mata. bumabalik sa mata. Oo. Gio. Yes, yun nga din yung sinasabi kanina ng Pag-asa Storm Chasers dito sa atin, no, na yung habang papalapit pa lang kanina nga yung Super Typhoon Uwan, yung nararanasan namin na malakas na hangin, ulan, yun yung epekto kumbaga ng mga lugar na nasa eye wall. Bok. Gio, ilarawan mo nga sa amin na kung ano yung pakiramdam na nandyan sa eye wall. Gaano ba kalakas yung paghampas ng hangin na nasa likod mo? Kasi sa ngayon nakikita lang namin na medyo kalmado, siguro kasi ikaw ay nakasilong. Pero gaano ba kalakas dyan sa likod mo? Pwede mo bang ilarawan sa amin yan? First of all, nakakatakot yung malakas na hangin na nararanasan natin dito sa Baler, Aurora, no? At maging sa ibang lugar ng probinsya. Kung maririnig nyo lang yung mga bakal dito na winawasiwas ng malakas na hangin. Nag-brown out kaya hindi natin makikita, pero kung ganito,
Ito yung hangin ngayon. Nandito tayo ngayon sa may PDRRMO at ayun, may mga lumilipad na mga debris mula sa mga bahay. Ito, kaya lubhang delikado po na lumabas kasi hindi natin namamalayan. May mga yero na po na lumilipad sa direksyon natin. Kaya mas mabuti na sumilong tayo ngayon dito. Dito sa area ng maging sa PDRRMO ay natuklap na yung mga bubong dyan sa loob. Pero mabuti na lang din at least po dito safe po yung iba sa mga tauhan na naka-standby kasi as I mentioned, nakasuspindi ngayon yung operasyon ng mga responders para to make sure din yung kaligtasan nila. So sa ngayon po, malakas. Words are not enough, I think, to describe kung gaano kalakas yung hangin. Pero for someone siguro na medyo balingkinitan, it's not safe at maging siguro sa akin medyo malaki ako pero nawawalan din ako paminsan-minsan ng balanse. So dapat stay indoors lang din muna lalo na sa mga evacuation centers at maging sa kanilang mga tahanan na wag na muna siguro nga lumabas and stay put at sabi nga ni Sir Wilfredo Tuazo ng Pag-asa Storm Chaser Team Leader na tatagal ito hanggang madaling araw yung nararanasan na malakas na bugso ng hangin na sinasabayan din ng malakas na ulan. Gretch? Oo, buti hindi ka natamaan anong yero na yun, ano? Pero Gio, yung generator dyan, sabi mo nga nawalan na kayo ng kuryente dyan. Yung mga evacuation center, napuntahan mo ba, naikutan mo ba? At yun, ay may kanya-kanya ba silang power supply? Kasi syempre, yung tubig din, iniisip din natin na kung ano yung kalagayan ng mga 17,000 evacuees. Madami-dami yun. Sa ibang evacuation centers na napuntahan natin na kanina, Gretch, may mga modular tents na. Pero sa ngayon kasi, we do not know yet kung kamusta yung sitwasyon, especially kung may mga supply pa ng kuryente. Pero most probably, the same situation din doon. Ngayon, na walang kuryente dito. So, most of these evacuation centers, ganun din siguro yung sitwasyon. So, we have to check pa din. Ngayon, hindi pa kasi tayo, kumbaga, hindi pa advisable sa amin na lumabas para mag-ikot dahil napaka-peligroso pa. Pero hopefully, we are praying na ligtas yung mga bakwit, especially karamihan sa mga nakita natin na lumikas kanina, mga bata, mga matatanda, mga kababaihan. Gretchen? Gio, Actually, to that point nga, even the rescuers nga, pansamantala, wag muna lalabas dahil mas delikado ngayon at baka sila ma-trouble din. So, tama ba, Gio? That's also what we got from Mon Gualvez, doon sa Isabela. Yeah. Gio, Yes, dito specifically sa may sa bayan ng Baler. Gio, nakausap mo ba yung PDRRMO? Wala naman sila nababalitaan na casualties dyan o mga nasugatan. At sa ganitong panahon at maganda yung warning system, maraming nakakaalam na paparating si Bagyong Uwan. Ano yung pinaka-pinoproblema ng mga disaster responders dyan? Sa ngayon, yung pinoproblema ng mga disaster responder natin, Gretchen, itong sitwasyon na ito na hindi sila makalabas din, kahit sila mismo na dapat sila yung sumasaklolo, hindi rin sila makalabas dahil sa napakatindi yung hangin at ulan. And they are advised na rin na isuspend na muna yung mga operation o activities na anuman kasi imbes na sila yung tutulong, baka sila pa yung i-rescue. So, yun yung isa sa mga problema din na tinitignan natin at iniiwasan ng kumbaga mga opisyal sa mga evacuation center naman. Nakausap natin yung mga bakwit, no? Sapat naman yung mga impormasyon na or warning na ibinigay sa kanila na lumikas, maagang mag-evacuate dahil nga dito sa banta ng Super Typhoon Uwan. Ito, kakabalik lang din ng kuryente and there was light. Maraming salamat. At going back doon sa mga evacuees natin and hopefully nga they are safe ngayong gabi hanggang madaling araw. At yung mga impormasyon po ngayon, naghihintay pa rin yung PDRMO sa mga bayan na sakop nitong Aurora sa pagdating ng impormasyon kung meron na bang mga injuries at hopefully sana walang casualties. Gretchen? Okay.
mukhang ngayon hindi na muna makakatulog ang ating mga kapatid dyan sa Aurora. Pero mag-ingat kayo, buti na lang ay kayo ay nakasilong ng maayos. Kasama syempre ang ating mga disaster responders mula sa PDRRMO ng Aurora. Maraming salamat, Gio Robles. Thank you, Gio.